Hello guys, kumusta na kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Tagal na panahon baka tayo nakapag-vlog. At ito, magba-vlog tayo ngayon patungkol sa, yun nga, sumuko na itong Rodante Marcolita. At yun nga, maraming mga Pilipinong kontra sa kanya ang natuwa. Parang nanalo sila. Dahil, yun nga, akala nila nagtagumpay sila. Dahil, yun nga, sumuko na ang si Rodante Marcolita. Pero sa panig namin na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, mga kaibigan, hindi kami naniniwala kahit ano pang gawin yung paninira sa kapatid namin. Kami nagkakaisa. Kaya anuman ang sabihin ng taong bayan ng ibang tao laban kay Senator Rodante Marcolita, hindi kami maniniwala dyan. Dahil alam namin na lahat ng nangyayari ngayon sa pamahalaan natin, yan ay may kaugnayan para takpan, para sirain nila yung hustisya na talagang hinahanap ng taong bayan, na patungkol doon sa flood control anomaly. Tingnan nyo, ano ngayon ang nakafocus ngayon ang gobyerno sa impeachment ni VP Sara. Parang gusto nilang palitawin na kalimutan na lang yung trilyong salapi o pondo ng gobyerno na ninakaw yung sa flood control project. Hindi nyo nahahalata mga kaibigan, yan ang galawan nila. Kaya kami hanggat nakatindig pa ang Iglesia ni Cristo, hindi titigil yan para kunin ang tunay na hustisya. Patuloy na mag-iingay, patuloy na ipaglalaban kung ano yung tama at kung ano yung karapatan. Kahit ano pang mangyari. Tandaan nyo yan mga mahal na kababayan. Walang makakasira dyan. Kahit ano pa ang sabihin ng masasama, pag-uusig, paninira sa kapatid, okay lang yan sa amin. Hindi kami dyan natitinag. Ganyan kami katigas. Kaya sa mga makapapanood nito, kahit ano pang sabihin nyo, walang ka-effect yan sa amin. Diba? Basta tuloy ang laban. Ganun lang naman, tuloy ang laban. Yung nagmamalasakit ngayon para sa taong bayan, yun pa ang nakasuhan. Na samantalang kung iisipin natin, ang dami-dami namang tumanggap ng donation para sa kampanya nila, pero bakit isa lang ang kinasuhan? 'Di ba? Halata na masyado. Halatang halata na mga kaibigan. Halatang halata na. Kaya kahit anong sira, kahit anong gawin yung paninira diyan sa kapatid, lalo pang minamahal yan ng taong bayan. Ang iba naman, tuwang-tuwa. Matuwa kayo. 'Di ba? Kasi siguro pag may dumating na matinding bagyo, pagbaha, diyan nila mararamdaman ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Baka sabihin nila, ay tama talagang Iglesia ni Cristo. Dapat talagang huwag kalimutan yung pera na dapat ay ipinaglingkod sa taong bayan. Di ba? Ang dami-daming pera ang ninakaw nila. Pero ni isa, wala pang nahuhuli. Yung nangunguna sa investigasyon para sa flood control, yung pa ang hinuli. Sana all, di ba? Sana all, bukol. Kaya wala tayong magagawa kung ganyan nakabulok ang gobyerno natin. Di ba? Bulok na talaga ang gobyerno natin. Tingnan niyo itong ginawa ng kapwa natin, yung mga Pilipino, kapwa natin Pilipino.
nung andun pumunta si Marcos, si President Marcos, si Claire Castro doon sa Canada. Di ba? Umalis sila dito, may nagrarally. Pagdating nila sa Canada, sinalubong sila ng nagrarally. Oh, pinahiya pa, sinabihan pa itong si Claire Castro pangit, oh, di ba? Oh. Kaya makikita nyo kung sino talaga ang minamahal ng taong bayan. Kung ito bang administrasyon o itong ipinaglalaban ang karapatan ng taong bayan. Wala namang ibang gumawa ng ganun katindi na panawagan. Kahit ano pang relihiyon, wala. Tanging Iglesia ni Cristo lang mamahal na kababayan. Wala nang iba. Ganyan po katindi ang debosyon ng Iglesia ni Cristo para ipaglaban ang tama. Kaya alam nyo mga kaibigan, kahit ano pang mangyari, kahit ilang kapatid pa ang ikulong nila, pagbintangan nila, para lang mapagtakpan ang kanilang mga kasalanan, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Ika nga, the truth will set you free. Diba? Lalabas din ang totoo. Oh, ito, dinivert na naman nila ang ano ng taong bayan. Diba? Nakafocus na naman sa pag-impeach kay BP Sara. Pero sa first day pa lang impeachment, second day, nakakahalataan na agad. Kaya mga mahal na kababayan, darating ang panahon, darating ang tamang panahon at pagkakataon, aanihin nila lahat ng masamang itinanim nila. Diba? Yung itinanim nilang sama ng loob sa mga Pilipino, aanihin nila yan. Paano na lang kung wala na kayo sa pwesto? Ano na kayang mangyayari sa inyo? Kawawa kayo. Ngayon, nag-i-enjoy kayo. Pero darating ang panahon. Lahat ng nasa inyo ay mawawala yan. Mark my words. So hanggang dyan na lang muna mga mahal na kababayan. Kung sino man itong mga nakafollow sa atin na maka-administrasyon, maka-Marcos, maka-Duterte, nasa inyo na yan. Basta tayo nagpapahayag lang ng karapatan natin. Basta may karapatan, ipaglaban. Ika nga sa kasabihan, no one's above the law. Huwag nating gayahin yung sinabi ng isang tanga dyan na we bend the law. Diba? Bend the law daw. Diba? Ganon sila ganon sila ang lawmaker at the same time sila ang law bender. Oh my God. 'Di ba? Para Para sa kanila lang. 'Di ba? Para mapabuti sila. Matakpan nila yung ginagawa nilang mga kasamaan, yung mga corruption nila. Kaya bend the law. Oh. Hinahangaan dati, ngayon kinapupuutan na ng taong bayan. Dati galit na galit siya kay Kiko Pangilinan yung nakita kong unang video niya. Oh, di ba? Sasapangin daw niya si Kiko Pangilinan. Ngayon ipinagtatanggol niya na. Di ba? Nakakatawa. Kinakalaban niya mismo ang kanyang sarili. Di ba? Kaya good luck na lang sa mga buhaya dyan sa gobyerno. May araw din kayo.